tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Praise! Good morning! Batiin mo yung katabi mo ng magandang umaga. Yan, it's a wonderful day. Amen? God is good! And all the time. Amen. Hep, hep! Glory to God. Lakasan niyo yung to God, ha? Laging glory to God. Amen. Salamat sa Panginoon. At that we made it for this week, and we are on the 3rd Sunday of January 2025. Amen. Ang bilis ng panahon. 11 months na lang, Christmas na ulit. Diba? Amen. So God is so faithful. Amen. And a good start talaga. Mabuting simulan natin ang taon ng ito nang merong established relationship with God. Because apart from Him, we can do nothing. Amen? Lagi natin ipaalala sa sarili natin, kapag wala ang Diyos, hindi natin kaya. Hindi natin kayang harapin ang challenges of this life. Sabi ng Bible, in this world, you will gonna have tribulation. But, sabi, behold, I have overcome the world. Amen? Ang Diyos lang natin ang nakapag-overcome ng mga challenges, lalo na yung kasalanan, kamatayan, pinagtagumpayan ng ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan muli ang ating Panginoong Yesus? Amen! Hallelujah! Praise God! Isa sa mga kapatid natin, hallelujah, from New Zealand. Last time, Abu Dhabi, di ba? Dubai. From Dubai, from Hong Kong. Ngayon naman, isa sa mga kapatid natin from New Zealand, si Brother Marlon Baclaan. Amen. Hallelujah. Siya po ay asawa ni Sister Annabel, kung hindi nyo na alam, no? Siya po ay tatay ni Batuts. Yan, si Batuts. Amen. So salamat sa Panginoon. Nagpapatuloy po tayo kahit sa iba't ibang bansa. Tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Amen? No? So, I would like to share to you a title of Trust God. Say, Trust God. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos. Maaring sinalubong ka ng taon na to ng napakadaming challenges of life, pero God is inviting us and encouraging us today to trust God. Amen. No? Dahil napatunayan na ng Panginoon many years ago, many centuries ago, that nothing is impossible with Him. Walang imposible sa Diyos. Kaya kung pambayad ng kuryente yan, pambayad ng tuition fee, or any kind of relationship conflict, walang imposible sa Diyos. Amen? Kung sakit man yan, karamdaman, walang imposible sa Diyos. God is our healer. Amen. Kung finances yan, God is our provider. Amen. So we need to trust God. He knew everything. He is sovereign. At ang sabi niya, di ba? He loves us. He will never leave us nor abandon us. Amen. So life is full of uncertainties. Marami tayong hindi alam, kaya kailangan sa Diyos tayo magtiwala. Amen? Hindi naman masama na magkaroon po tayo ng relationship with the people, to love the people, of course, to serve the people, but we need to trust God. Amen. Sabi sa Jeremiah 17, curse is the man whose trust is in the flesh. Sumpain ang mga tao na sa tao nagtitiwala. Pero mapalad ang tao na sa Diyos nagtitiwala. Katulad siya ng isang puno na naitanim sa tabi ng batisan, hindi kailanman siya matutuyot. Amen. Kasi ang tao, limited yan. The people can help us, but we do not know because we are limited. Amen. Kahit mangako pa tayo,
ang mahal natin sa buhay, siyempre, papangakuan tayo. Pero limited pa rin. Tama? Because only God is eternal. And only God is sovereign. Only God is powerful. Only God is omniscient or all-knowing. Kaya sa Diyos tayo magtitiwala. Amen? We will love God, we will trust God, and we will love the people. Amen. So life is full of uncertainties. Ngayon 2025, hindi natin alam kung ano mangyayari. Sinalubong tayo ng crisis, no? Sa LA. Wow, sino taga LA dito? Sino dito sunugan ng ano, di ba? Hindi tayo natutuwa na gano'n. Of course, I'm not happy for that. Pero yung 40 million pala, isang dalawang araw lang, ilang igrap lang pwedeng matupok. Kaya hindi natin pwedeng ilagay ang ating trust, ang confidence natin sa pera, sa bahay, sa sasakyan. Kasi sa isang iglap lang yan, pwede palang tupukin ng apoy yan. Kung hindi yan, proteksyon na ng Diyos. Kaya sa Diyos tayo magtitiwala. Amen. Hindi sa ano natin, passbook. Amen. No? So, we have challenges in relationship, in health. Amen. Sumasakit nga po yung tuhod ko. Sabi ko, naku, parang sign of ano na to Pero hindi, sabi ko, Lord, heal us. Heal me. Amen. Sa Diyos tayo magtitiwala. Ang Diyos ang tagapagpagaling natin. Kahapon din, dinala ko yung anak ko, si Steph. Sumasakit daw yung tiyan niya. Sabi ko, Lord, nagko-compute na agad. Sabi ko, doktor, 500. Tapos ang reseta. Nag-pray ako habang nasa kotse. Pinababa ko si Miriam. Sabi ko, Lord, sana wag na ako gumastos sa doktor at saka sa gamot. Sabi kong ganon. Sa'yo na, sa offering ko na lang sa'yo. Yung para sa doktor at gamot. Praise God, wala yung doktor doon, sarado na. Hallelujah! So ginawa ko, punta ako sa kaibigan kong nasa pharmacy, a pharmacist, no? Ang binayaran ko sa gamot, 116. Dalawa na yon. Amen. Sabi ko, Lord, salamat. Na-spare yung aking pambayad sa doktor. Offering. Pang-offering na lang. Amen. Praise God. Kaya mas masarap pa yung magbibigay tayo at magtatapat tayo sa Diyos kaysa magkaroon tayo ng sakit. Amen. Kaya kung ikaw ay malusog, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Kahit na meron kang problema ngayon, pasalamat ka. Unang-unang blessing natin talaga yung malusog at walang sakit. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na malungkot. Na? Kung medyo naghihikahos yung wallet mo, ngayon lang yan. Mahirap kung nasa ospital ka. Diba? So, we have challenges in finances, in the decisions, no? But trusting God is not just a one act, but it is a lifelong posture of faith and surrender. Kaya sa bawat araw, minuto ng buhay po natin, for this 1 year, no, we need to have a full surrender to God and we need to live a life of faith because life is full of challenges. Amen. Hallelujah. So, wag ka nang manisi, wag mo sisihin yung katabi mo, wag mo sisihin yung asawa mo. Parte yan. And kung may mga wrong decisions, learn from it and then move on. And trust God. Amen. Lakas ng amen niya. Anibay na. Okay. Sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Amen. Sige pa tayong lahat ay yumuko at manalangin. Pagpalain ng Diyos ang ating mga puso. Panginoon, salamat po. Your word is like a two-edged sword. It penetrates the dividing between the spirit and the soul. Panginoon, i-penetrate, magbago, Panginoon, ang aming mga isip at puso. Damdamin, Panginoon, sa oras na ito at tumubo ang pananampalataya. Lord, maraming salamat po.
pagpalain mo ang aming kaluluwa, espiritu, ang bawat isa at patuloy kang magpakilala, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Purihin ka, sa iyo po namin ibinibigay ang aming tiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, what does it mean to trust God? Anong ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos? Unang-una, it means that we rely on His character. Amen. And the character of God is stable and consistent. Amen. So, tayo minsan kasi may inconsistency, tama? Ang tao, may inconsistency because we are limited. So, wag natin sisihin yung ating asawa, ating anak, magulang, kung may mga inconsistency. Why? Because people are limited. Halimbawa, may nangako sa'yo, tutulungan ka, kaso nagkasakit siya. Tama. No? So, hindi ka niya na matulungan dahil siya ay nagkasakit. So, huwag kang magagalit sa kapwa mo. Hello? Huwag kang magtatampo. Kasi the people are finite. No, merong may limitasyon yan. Pero ang Diyos natin, yung character niya, He is infinite. He is consistent. So, trust is rooted in God, in who God is. Yung pagtitiwala natin, sino ba ang Diyos? Never nag-fail ang Panginoon. Amen. From the very beginning, He never failed. His word never failed His act. Amen. So ang ating pagtitiwala ay nasa karakter ng Diyos. Ano ba ang Diyos? No? Sino ba siya? Faithful. Amen. Pag nangako siya, gagawin niya. Amen. Ano pa? He is loving. It means never changing po yung pagmamahal niya kahit minsan may pagkahinaan tayo, may nagagawa pa po tayong kapalpakan, but because He is a loving Father, yes, part ng pagiging loving ng Diyos, yung discipline. No, pag tayo pinalo ng Panginoon, tayo ay itinutuwid, parte ng pagmamahal yan ng Panginoon. Amen. But He punished us not equal to what we have done. Laging may grace ang Diyos. Laging may awa. Tama ba? Kaya nga, yung tiwala natin, tatay natin siya. Hindi niya tayo pababayaan. And what else? He is the all-knowing God. Alam niya ang lahat. Yung sitwasyon mo ngayon, alam niya kung ano nangyayari sa'yo. Alam niya kung ano nangyayari sa pamilya mo. And He is sovereign. When it means God is the one who is in control. Amen. Kahit pa ang government o yung pinakamataas makapangyarihang tao sa mundo, no, o bansa, ang Diyos pa rin ang may control ng lahat. Amen. Nung inanoint si David, after 12 years, naging king si David. Kaya nga, pag nangako ang Diyos, minsan there's a waiting period lang. Tama? Pero hindi ibig sabihin, hindi sa'yo gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Amen. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. May blueprint na si Lord sa'yo for this 2025. No? Just trust Him. I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. What else? Trusting God means you surrender the control. Amen. Kaya minsan na-stress po tayo dahil we are the one controlling. We cannot control everything. Amen. We cannot control yung emosyon o yung desisyon ng ating anak. Hindi natin makokontrol ang economy ng bansa. Tama? Ang pandemic nga, walang nakakontrol dyan. Kahit pinakamalakas na bansa, hindi talaga kinaya. So we need to surrender the control para hindi ka ma-stress. Sabihin mo sa katabi mo, surrender the control. Ibigay mo kay Lord. Amen. He is the master. Kaya ang tawag natin sa Kanya, Lord and Master. Because He is the one in control. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. And we will gonna be at peace. Kaya sabi niya, I will give you peace and the peace that the world cannot give. Pag hindi mo kayang kontrolin, ibigay mo sa Diyos. May mga bagay na pwede nating i-manage, pero may mga bagay talaga na hindi natin makokontrol. Si Lord lang talaga at nagre-require lang ng pagtitiwala. Trust means letting go. Sabihin mo sa katabi mo, let it go. Let it go. Diba?
letting go of the need to understand and control everything. May mga bagay po talaga din na hindi natin masukat, akalain, o maintindihan. If you cannot understand it, don't try to understand it. Just trust God. Amen? Bakit niya ginawa yun? Hindi ko sukat akalain. No, bakit nangyari to? Lord, bakit? No, ako din, marami akong bakit kay Lord. Hanggang ngayon, may bakit ako kay Lord. Hindi ko maintindihan, pero surrender the control to God. He knows everything. He knows what's best. And sabi nga sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose and glory. May mga bagay na inaalaw siya na hindi natin maintindihan, but God is working on our behalf. Amen. Maaring nangyari yan, parang tingin mo worst yan, pero may mas worse pa palang maaring mangyari. Tama? Pero hindi na yan inilaw ng Diyos. Kaya magtiwala at magpasalamat sa Panginoon. Amen. Katulad ni Peter, no, he was a fisherman. He knew how to fish. Alam niya, masipag naman, determinado, no, nagpuyat, sobrang sipag, may skill, pero hindi pa rin nakahuli ng isda. No? By that time, bankrupt si Peter. Maiilit yung kanyang bahay. Makukulong siya. Kung hindi siya makapangisda ng marami. Pero wala pa ring nangyari doon sa kanyang sipag, sa kanyang determinasyon until he encountered Jesus. Kaya sabi niya, mga pare, nakahuli ba kayo ng isda? Sabi, wala. No catch. But when Jesus said to him, cast your net. And at the word of Jesus, he casted the net. And he had a miracle catch. Amen. No? So Peter obeyed Jesus' command even after a night of failure. Kaya kahit may failure ka noong 2024, no? As long as Jesus is with you and encounter Jesus in your life, ask for a word. Ask tayo ng instruction ni Lord. At kung wala pang sinasabi, maghintay ka. Pag di pa sinasabi, wag na mag-asawa ka, wag ka muna mag-asawa, wag ka magmadali. Na, sabi mo sa single ng katabi mo, wag ka muna magmadali. Kailangan may word si Lord. Amen. No? Pag hindi pa sinasabi ni Lord na mag-business ka, wag muna. Seek for advice. Seek for a word. Surrender the control. Pangatlo, walking by faith, not by sight. Trust often requires stepping out into the unknown. Ang pagtitiwala minsan, kailangan mong mag-step out of the unknown. Katulad din ni Peter sa paglalakad ng tubig. No? Believing God will guide us. Hallelujah. God has an instruction to us, i-penetrate ang campus. Mag-raise up ng 6 na mga leaders, ng mga young leaders. It seems fearful for me as a pastor. May outreach tayo, no? Merong another campuses na bubuksan. Ang mga young people na to, they are inexperienced, but because Jesus said, amen. Hallelujah! It is by faith. Lahat ng ating, yung utos sa atin ng Panginoon, kailangan laging we operate by faith. Kaya nga sabi niya, do not fear. Do not fear. Anong sabi sa Hebrews 11:1? Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Amen. Kaya nga, basta merong word si Lord at inutos ni Lord, gagawin natin. Amen. Hallelujah. Kaya pag tinatawag ka ng Diyos, maglingkod ka sa Panginoon by faith. Hallelujah. Sabi, attack the campus. We will attack the campus. We will penetrate the campus. Amen. Number 2, why should we trust God?
Bakit kailangan natin siyang ibigay ang tiwala natin sa Diyos? Number one, because He is faithful. God has never broken His promise. Never sinira ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Merong kasabihan, a promise is made to be broken. Sa tao yon. Pero sa Diyos, pag nangako siya, gagawin niya. Amen. Sabi po, His word is true and reliable. We can read from Joshua 21:45. Si Joshua, he was so fearful, natatakot siya dahil siya ang magiging leader. Wala na si Moses. Pero anong sabi sa 21:45? God was so faithful in His promise to Joshua. Hindi siya pinabayaan nung siya na ang leader. Verse 45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Palitan niyo yung pangalan, yung word na Israel, ng iyong pangalan. Ready na ba kayo? No? Sige, declare natin. 1, 2, 3, go. Not one of all the Lord's good promises to Sarah failed. Everyone was fulfilled. At basahin natin sa Genesis chapter 21 verse 1, nung nangako ang ating Panginoon, ang Diyos kay Abraham at Sarah, at even at their old age, matanda na, magkakaanak pa daw. Imagine mo, 75. Sabi nga ni Sarah, wala na akong wala nang appetite. Di ba? Paano mangyayari yon? Pero nangako si Lord. Amen. Anong sabi sa Genesis 21? Now the Lord was favorable, gracious to Sarah as He had said. And the Lord did for Sarah what He had promised. Kapag may pangako ang Diyos, gagawin niya yan. Palitan niyo yung Sarah ng pangalan mo. And the Lord did for Jeffrey what He had promised. Amen. We need to reflect, remember, recall on past instances of His faithfulness in your life. Para tayo mapalakas ang ating pananampalataya, balikan mo, paano ka dineliver ng Lord? Paano ka pinagpala? Paano ka pinalaya ng Diyos? Nandiyan ka sa sitwasyon na blessed, tama? Nandiyan ka sa sitwasyon na ikaw ay pinatawad, pinagaling. Ano pa yung mga bagay na pinagtagumpayan mo? Dati naman wala kang negosyo, ngayon may negosyo ka. Dati naman yung asawa mo, pinagpe-pray mo ng born again, ngayon kasama mo na. So remember, recall, and reflect the faithfulness of God. Anong meron ka ngayon na ibinigay ng Diyos? Ano yung mga panalangin na dati mong pinagpe-pray, ngayon tinugon na ng Panginoon? Amen. So God is faithful. Pangalawa, He has a plan for us. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. His plans are for our good, even we don't understand them. Yung plan na yan na sinasabi po sa Bible, kasama yung mga challenges, kasama yung mga testings. No? Minsan kasi tinitignan natin yung, I know the plans I have for you. Tinitignan lang natin na blessing. May blessing naman talaga. Amen. And even the time of testings and trials, blessing pa rin yan. Bakit nire-refine yung character natin? Amen. Hindi mo na binibigay yung hinihingi mo. Bakit? Kasi pag binigay na yan, baka magyabang ka, baka maging prideful ka. So, nire-refine muna ni Lord yung character mo. So, that is a blessing. Hello? Si David, bago naging hari, grabe, matindi yung pinagdaanan niya. Hinahabol-habol siya ni Saul, gusto siyang patayin. Ito'y malaking challenge sa buhay niya. Pero it was a blessing to him. Why? Because the Lord refined his character. Hello? Kaya bago ka payamanin ng Panginoon, bago ka niya i-promote, nire-refine muna yung character. Tinatanggal niya muna yung mga makakahadlang. Kasi pagka hindi ka handa, anything na hindi mo ma-manage at hindi ka prepared, mawawala rin. And character really counts. Amen? Number 3, He works all things for good. Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him
And even in trials, testings, weaknesses, failures. Kaya, if you consider yourself as a failure, God can work all things together for good out of that failure. Kung nagkamali ka, nadapa ka, nagkaroon ka ng wrong decisions, pero bumalik ka sa Panginoon, He makes all things, or He works all things for good. Amen. No? So sa Diyos, palaging pwede ka magsimula. Yun ang maganda sa Panginoon eh. Na kahit pumalpak tayo, pwede pa rin tayong magsimula sa Diyos pag nanumbalik tayo sa Panginoon. No? So God is at work shaping us for His purpose. Ibabalik at ibabalik ka pa rin niya dun sa purpose niya. Because you are part of God's plan. Universal plan. The plan of God is to save humanity. There is no waste in God. Sabihin mo sa katabi mo, walang waste kay Lord. Kung sa tao, tingin ng tao, you are a waste, you are hopeless, pero sa Diyos, sa kamay niya, no? You can be useful. Maraming buhay na nakita natin, napatapon na. Pero nung lumapit sa Diyos, nanumbalik sa Diyos, ginamit ng Panginoon. Amen. Alam niyo ba si Pastor Rick Verana ay, bago naging pastor, siya po ay leader ng gang. Sige-sige gang ata. No? Kaya yun po, laging nakapantalon yun. Ma-i-expose ka lang ng konti. No? Si Pastor Verana, lagi nakapantalon yun. Kahit nagsiswimming kami, nakapantalon yun. Kasi ang dami niyang peklat sa binti. Gawa ng, siya po ay dating gangster. Pero isang gangster naging pastor. Ginamit ng Diyos para may mabagong buhay. Amen. Kaya kung ang buhay mo ngayon seems like a failure, you have many mistakes in the past, but in the hand of God, He can use you. Kaya ng Diyos na baguhin ang buhay mo. Amen. At magtitiwala ang Diyos sa'yo. Hindi siya magdidepende sa past mo. Ang mahalaga yung ngayon. Amen? No? So trust God. Sabihin mo sa katabi mo, trust God. And number 3, how do we practically trust God? Number 1, pray continually. Patuloy kang manalangin. Kaya tayo po ngayon, meron tayong 12-hour prayer chain because we trust God. Apart from Him, we can do nothing. Amen? No? Yung simula ng ating taon na to, ibinibigay natin sa kamay ng Diyos. Hindi lang natin siya hinahanap kasi o nananalangin kasi meron tayong gustong tanggapin, kundi hinahanap natin at nananalangin tayo kasi hinahanap natin yung kalooban niya. We believe the best belongs to God. Amen? At alam ni Lord yung best para sa'yo. Maari you have thing in mind, you have a person in mind. Pero God knows the best for you. Amen? Kaya kung hindi kayo magkatuluyan nung nililiyag mo, my best. Sabihin mo sa katabi mo, my best. No? Kung hindi man yung negosyo na gusto mo, nasa isip mo, minsan kasi nagpapa-approve na lang tayo kay Lord eh. Tama. For approval na lang, Lord. Tapos na ang plano ko. Pero sabi niya, I know the plans I have for you. Kailangan pag lumapit ka sa Diyos, handa mong isurrender. Kung hindi yan ang kalooban ng Diyos, sabihin mo, Lord, kung hindi yan ang kalooban mo, then let it not be done. Huwag mangyari, Panginoon. Hadlangan mo yung gusto ko, hadlangan mo yung plano ko. Lord, yung kalooban mo ang mangyari. Kaya sabi ni Jesus, Lord, take this cup away from me, but if possible, let this cup away, take this cup away from me. But not my will, but yours be done. Let us bring our worries to God and trust Him with the outcome. Amen. Life is short. Life is short to worry. Amen. Eh ngayon, paikli ng paikli. Magugulay din kasi. Ayun, panay kasi preservative eh. Tsaka soft drinks. Ayan na naman tayo sa pagkain. No?
Apa na yan, soft drinks, na-UTI tuloy. Nagkakaroon ng hyperacidity, reflux. Yan. Nasa pagkain talaga. Kailangan, sabi mo sa katabi mo, kailangan humaba buhay mo. Maggulay ka. Walang MSG. Amen? Hallelujah. Bakit na napunta tayo dyan, no? Kasi ang dami kasi talaga mga pagkain na ngayon hindi talaga karapat-dapat kainin Kaya tuloy, imbis na humaba, maprolong ang buhay, lumiikli. Meron pang mga bisyo-bisyo, no? Hindi pa natutulog ng maaga, laging kulang sa tulog. Naku, bata pa lang Matulog ka din, ha? Amen? Mas mabuting may kumpleto ang tulog kaysa sobra sa kain. Ayun, no? Ayan no? Matulog. Yung iba kasi, dinadaan sa kain, mas lalong tumataba at saka lalong nagkakaroon ng sakit. Yung pala, ang kulang talaga, pagtulog. Ha? Hello? Ayan. Practical yan. Pero sabi, pray continually. Pero naman, kung nagpapabaya ka, hindi, pagpe-pray ko, nananalangin ka, pero nagpupuyat ka naman, nag-aabuso ka ng katawan mo. Walang wisdom dyan. Amen? Okay, what I'm telling is this, yung pray continually, ano man yung mga kailangan mo sa buhay, even your future, wag ka nang mag-aalala. Hindi mo talaga makokontrol ang future. Mabuhay ka ngayon. Amen. Live at the present time. Be thankful to God. Trust Him. Amen. Di mo nga alam kung mabubuhay ka bukas nag-worry ka na, hindi mo alam kung mabubuhay pa next week or next month. Amen. Pero syempre, nagpipray natin, we declare long life. Pero umiikli ang buhay dahil sa kaka-worry. Pwede bang, sabi ng Bible, di ba, kaya mo bang dagdagan kahit 1 minuto ang buhay mo sa pamamagitan ng pag-worry? Hindi. Kasi pag sinabi na ni Lord, finish or not finish, close your eyes, wala ka nang magagawa talaga. Kaya enjoy life. Amen. Enjoy your spouse. Enjoy your family. Huwag mo i-compare ang sarili mo sa iba. Hindi mo alam, saya-saya nila sa Facebook, grabe, hep-hep, hooray! Diba? At saya-saya nila, nakangiti, ang daming pagkain, ang saya-saya ng pamilya nila. Samantalang ang pamilya ko ganito lang. Pero sa totoo lang, sa picture lang yun. Amen? Alam nyo, ang happiness, we create happiness. Amen? Huwag ka mainggit sa iba. May mga sarili silang problema. Nagtiwala din lang kay Lord. Kaya kung anong meron ka, yung asawa mo, enjoy mo. Yung anak mo, enjoy mo. Kahit medyo konti lang pasaway. Magbabago din yan. Amen? No? We can create happiness. Sa pagkain, habang kumakain, i-enjoy nyo, hindi puro sermon. Hello? No? Sabi ni Pastor Malu, tama daw. Tama. Diba? Amen. Enjoy life. Sabi, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, present your request to God. Number 2, meditate on His Word. God's Word builds faith and reminds of His promises. Meditate on the Word of God. Kung meron kang dapat i-meditate, titigan, paulit-ulit. When you say meditate, paulit-ulit, say paulit-ulit. Paulit-ulit, paulit-ulit. Kailangan yung spirit and soul mo ma-receive niya, no? Ma-digest niya yung salita ng Diyos, yung pangako. Kasi sabi sa Romans 10:17, faith comes from hearing the good news. Ang dami ng mga bad news na naririnig tayo sa mundong ito. Marami ng mga takot, ng mga threats. Pero in spite of the bad news that we hear, ang lagi nating i-meditate yung good news. May pag-asa. Amen. May pag-asa kay Lord. Hello. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I have overcome the world. Amen. Kaya kung konti pa lang yung iyong laman ng wallet mo, maging masaya ka na. Amen. Wag mo nang inanag yung asawa mo. Amen. Hallelujah. I-enjoy mo na lang yan. Sabihin mo na lang, no, dadating ang araw, dadami rin to. Basta ay importante magkasama tayo at masaya ang pamilya.
Amen. Hindi naman totoo na sasaya ka pag marami kang pera. Hindi totoo yon. Ang pera hindi nagpapasaya. Ang pera, i-supply lang yan, i-mimit lang yung needs. Pero sa totoo lang, pag marami kang pera, madagdag yung expenses. Mali ang management, o di problema na naman. Tama? No? Ang maganda, mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. May banal na takot sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa, may pagmamahal sa Diyos, may paglilingkod sa Diyos. Yun ang totoong magbibigay sa atin ng happiness. Pero syempre, may pangako si Lord, ipaprosper niya tayo, sisipagan natin, magiging faithful tayo kay Lord. Amen? So pag dumating ang blessing, enjoy lang natin, i-share natin sa ibang tao, ipaglingkod natin sa Panginoon. That is happiness. That is joy. Amen? Sa totoo lang, pag nawala naman tayo dito sa mundo, iwan na lahat yan. Pero dahil sa takot sa namawalan, no? Nag-away-away na sa pamilya. Hello? Yung iba, nagrarambulan na, nagkasira na ang relationship. Alam niyo po, ang pagsubok, dinaharap ng pamilya yan, magkakasama. Kaya, don't try to blame other people. Amen? Kasi masisira lang yung relationship. Ang pinakamasarap buo ang pamilya. Amen? No? Family is a gift. So, let us meditate the word. Pagka nandun kayo sa time ng challenge sa family, ang i-meditate nyo salita ng Diyos. Kaya si Pastor Alan, lagi niya sinasabi, pagka meron kaming pangangailangan at ako ang nag-worry, sabi niya, God will provide. And He provides. Amen. Never naman talagang nagkulang ang Panginoon. Tayo lang talaga ang nagkukulang at na-mismanage natin. Pero wag ka nang mag-blame. Matuto na lang tayo sa pagkakamali. At sumunod tayo sa Diyos. Amen? Make Scripture a daily habit to strengthen your trust. Amen? Kaya ako pag may problema, ang habit ganito dapat. No? Laging ang approach natin is Scripture. Maghanap tayo ng salita ng Diyos na magpapalakas ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Huwag kang bumigay sa emosyon. Kasi ang emosyon, minsan, it leads us to wrong decision and wrong or broken relationship. Kapag bumigay ka ba, pagka nakapagsalita ka na, nakapagbitaw ka na ng salita na masakit, ang hirap ng ibalik. Tama? Kaya bago ka magsalita ng masakit, huminga ka muna. Mag-inhale ka, tapos pigilin mo ng mga 5 minutes. Yun nga lang. Pagka yung hindi ka na makahinga, ayun, makakalimutan mo na yung inis mo. Tapos, buksan mo ang Bible. Amen? Huwag ka muna magsalita. Huwag ka muna kumausap ng kahit sino. Meditate the Word of God. Amen? And number 3, obey His leading. Obey God's leading. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nagbibigay ng instruction? Nagli-lead siya sa atin. Amen? Kaya nga si Peter, nilid ni Lord eh. Tama? When he was bankrupt, nagkaroon siya ng breakthrough. Dahil sumunod siya sa leading ni Lord. Trust is shown in action. Follow God's guidance. Even when it is uncomfortable or unclear. Minsan sa sobrang pagmamadali natin, gusto natin agad na masolusyonan. Pero hindi pa yan time. Tama? Minsan kasi pagka we operate by emotion, nagsushoot yung emotion natin, yung galit, yung takot. Tama? Nagkakaroon tayo ng maling desisyon. So, let us ask and seek for God's guidance, no? Or magpa-advise tayo, magpa-counsel tayo before making a decision. Amen? Kaya si Abraham po, no? He trusted God when he left his homeland. Nagkaroon ng instruction si Lord. 75 years old na po si Abraham nung nagbigay ng instruction si Lord. Ilan taon si Abraham? 75. Ilan taon ka ngayon? 18. Diba? O bata ka pa. Tama? Compare to Abraham. Pero grabe ha, 75 years old, may plano pa pala si Lord.
Kaya sino dito yung mga 70s? No? May plano pa sa'yo si Lord. Si Abraham nga may plano eh. Kaya kung ikaw nasa 30s ka pa lang, 40s ka pa lang, aba, mahaba-haba pa yung journey mo. Kaya mahalaga lang, no? That we need to trust God. Basahin natin ang sabi sa Genesis 12 verses 1 to 4. The Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." You see, nagbigay ng instruction si Lord kay Abraham. Pinaalis siya doon sa comfort zone niya. Pinaiwan yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang negosyo, no? And sabi, "I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." Lord, pwedeng iba na lang, kasi 75 na ako. Blessed naman ako dito sa lugar na to, ba't ako pa? Iba na lang, yung mga 20 years old na lang ang tawagin mo. Pero siya ang pinili ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Pasalamat kapag ikaw ang tinawag ni Lord at pinili ka ni Lord. Imagine mo, ikaw ang napansin na nabigyan ng instruction ni Lord. Sabi niya, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all the peoples on the earth will be blessed through you. Hallelujah! Ang masarap pag tinawag ka ni Lord, no, hindi lang yung ikaw ang pagpapalain, kundi gagamitin ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba. And anong sabi sa verse 4, ito ang magandang ginawa ni Abram. So Abram went. Sumunod siya sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod tayo kay Lord. Obey His leading. Simple lang, sabi, obey. So Abram went as the Lord had told him, kung anong sinabi ng Diyos sa kanya. And Lot went with him. Abram was ilan daw? Abram was 75 years old when he set out from Haran. Dapat siyan retired na. Hello? No, retired na yan eh. Dapat nagpapahinga na, nagbuburakay na yan. Yun nga lang, binigyan pa ng instruction ni Lord, inutusan pa ni Lord, may magmi-ministry ka pa. Gagamitin ka pa ng Panginoon para may mabago, may mabless sa pamagitan ng buhay mo. Kaya nga, it is not too old to obey God. And it is not too young to follow Him. Kaya walang matanda, walang bata, pag tinawag ka ng Diyos, sumunod ka. Dahil alam ng Diyos ang plano niya para sa iyo at ang totoong pagpapala ay nasa pagsunod. Kaya trust God. And number 4, surround yourself with godly encouragement. Sumama ka sa mga taong magpapa-encourage ng iyong faith. Mag-i-increase ng faith mo. Amen. Huwag kang sumama doon sa mga taong pinipigilan ka maglingkod. Huwag kang sumama doon sa mga taong inilalagay ka sa bisyo. No? Dinadala ka palayo sa Panginoon. Because community helps us stay grounded in faith. Mahalaga na may community ka, godly community. Hello, yung may tamang advice. That's, when we have community, it means that hindi ka nag-iisa. Amen? No man is an island. And that's why God is building a spiritual family, spiritual community. We need one another. Amen? Hindi lang ikaw ang kailangan ng iba, kailangan mo din ng ibang tao. And we need to humble enough to acknowledge that we need one another. Amen. No? That's why surround yourself with godly encouragement. Ano sabi sa Proverbs 27:17? As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ang magpapatalas sa'yo, ang makakatulong sa'yo para mabago ka pa, para maayos ang buhay mo. Sabi, sharpens iron, sharpens. Para tumalas ka pa, para tumalino ka pa. Amen. Para makuha mo para makarating ka dun sa plano ng Diyos sa'yo, kailangan mo ang ibang tao, kailangan mo ng leader. Spiritual family, kailangan mo ng cell group. That is our community. Hello?
Kailangan mo ng meron kang kapatid sa pananampalataya na magpapalakas ng iyong loob at magpapalakas ng iyong pananampalataya. Surround yourself with godly encouragement na para tutulong sa'yo, mag-push sa'yo, magtiwala sa Diyos. Amen. Alam niyo ba yung may mga mentally healthy? Mentally healthy, yun yung surrounded siya ng community. Pero yung nag-iisa, madali siyang ma-deceive. Madali siyang ma-depress. Depress. Di ba? Madaling ma-depress yung laging nag-iisa. Kaya tignan nyo si Eva. Hindi lang nasamahan ni Adan, na-deceive na. Kaya kailangan mo ng merong mag-encourage sa'yo at mag-a-advise sa'yo ng tama. Kaya nga masarap may kaibigan na nagre-rebuke. Open rebukes is better than hidden love. Tama. Hindi yung aayunan ka lang, pero a-advisean ka nung tama. Yung makakabuti para sa'yo. Surround yourself with godly encouragement. Amen? And encouragement for season of doubt. Doubt doesn't disqualify you. Kung may doubt ka ngayon, bring it to God in prayer. Hindi naman yan ibig sabihin na nagda-doubt ka, disqualified ka na, or down ka na, hindi ka natatanggapin ni Lord. Yung doubt mo na yan, ilapit mo sa Diyos. Amen. Ano sabi sa Psalm 56 verse 3? Sabi ni David, when I am afraid. Kaya hindi maling naman na natatakot ka. Normally, we are afraid, tama? Pero to stay fearful, diyan ka na, no? Diyan ka na made-depress, diyan ka na magkakaroon ng anxiety. Kaya when you are fearful, sabi ni David, when I am afraid, I put my trust in the Lord. Ilagay mo sa Diyos ang iyong pagtitiwala. Trust grows over time as you experience His faithfulness in both small and significant ways. Sa maliliit na bagay, ipagkatiwala mo sa Diyos. Sa malalaking bagay, ipagkatiwala mo sa Diyos. Amen. Trusting God is not about having all the answers, but believing in the one who does. Ang pagtitiwala ay hindi yung nakuha mo na yung sagot, alam mo na agad. No, pero naniniwala ka na ang Diyos ay may plano sa'yo, may plano sa pamilya mo. Hello. Dun sa tatay ko po, I prayed for him for almost 40 years for his salvation. 8 years old pa lang ako, nagpe-pray na ako para sa salvation niya. And when he died, I was almost 40. I prayed for 40 years. No? But God never failed me. Amen. Hindi porket hindi pa nasasagot ay hindi na mangyayari. Magtiwala ka sa Panginoon. God is faithful in His promises. Amen? Sabi ko, Lord, sa sa Acts 16:3, tama ba? 16:3 or 16:9? Believe in the Lord, you and your household shall be saved. Lagi mong ibalik sa Diyos yung kanyang pangako. Tama, parang anak lang, Tay, sabi mo ha. Tay, sabi mo, bibilan ako ng bike. Tay, sabi mo, ipapasyal mo ko. Tay, nangako ka. Ganon din tayo sa Ama, may salita siya, may word siya para sa'yo. Ibalik mo yun. Amen. No? And God will never fail you. Our Father will never fail you. Kaya nga kanino siya nangako? Di ba pag tayo nangangako, sige, gagarantoran kita sa pangalan. Minsan sinabi ni Nanay Dali, sabi ni Tatay Flibert, sabi ni Pastora Sara, minsan ginagawang lisensya, di ba? Pero si Lord, wala nang ibang tataas sa pangalan niya. Pangalan niya na mismo ang nakataya. Kaya pag may sinabi sa'yo si Lord, ang nakataya dyan, yung kanyang integrity. Kaya pag sinabi niya, gagawin niya. Kasi bakit? Nakataya yung pangalan niya. Pag hindi niya ginawa, lalabas na sinungaling ang Diyos. But sabi sa Bible, di ba sinabi natin, binasa natin, God is not a man that will lie.
Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen. Hallelujah. Basahin natin Proverbs chapter 35, 3:5-10 ng buo, no? Trust in the Lord with all your heart. Don't depend. Pwede ba natin basahin ng malakas? 1, 2, 3, go. Trust the Lord with all your heart. Don't depend on your own understanding. Remember the Lord in everything you do, and He will give you. Don't depend on your own wisdom. Respect the Lord and refuse to do wrong. Then your body will be healthy and your bones will be strong. Honor the Lord by giving Him part of your wealth. Give Him the first fruits from all your crops. Then your barns will be full and your barrels will overflow with new wine. Amen. Tinuruan po tayo ng Bible. Si David, ranas na po ang Diyos. Bata pa lang siya, meron na siyang intimacy kay Lord. Hanggang lumaki siya, naging warrior siya, army, naging hari. Ranas na ang Diyos. Hello? Kaya niya to nasulat sabi, trust in the Lord. So from his experience, never nag-fail si Lord. And lean not on your own understanding. Minsan papalpak talaga tayo pag sa sarili lang natin. Amen? Hallelujah. Ito ang pagtitiwala kay Lord. No? Merong isang alam niyo yung tightrope walker? Yung tumutulay sa lubid. Nakakita na kayong tumutulay sa lubid? Naglalakad sa lubid. Sa mataas na lugar hindi lang basta sa mababa yun, sa mataas, no? Sa bangin, tapos may rope diyan, tapos magtutulay, lalakad. Tapos mga crowd natutuwa sila, yes, kaya mo yan. Woo! Tapos kumuha po siya ng wheelbarrow. Alam niyo yung wheelbarrow? Yung lalagyan ng mga lupa, no? So, niya yun, tutulay siya, tapos itatawid niya yung wheelbarrow dun sa kabila, no? Sa mataas na lugar. Sabi ng walker na to, do you believe I can push this wheelbarrow? Naniniwala ba kayo? May tatawid ko tong wheelbarrow na to. Sabi ng audience, yes, we believe, we believe. Sabi niya, okay, great. Now, sabi niya, kung naniniwala kayo na maitatawid ko tong wheelbarrow, who wants to get in the wheelbarrow? Sinong gustong sumakay dun sa wheelbarrow? Ikaw, gusto mo, volunteer. Tapos yung crowd biglang tumahimik. Tahimik. Walang nag-volunteer. No one volunteered. No? Minsan, ingay natin, Lord, I believe in you. Pero pag pinapatawid ka na ni Lord, ayaw na. Hello? No? We hesitate. We hesitate to fully depend on Him. Sino naniniwala dito itatawid ka ng may pagpapala ngayong 2025? So sakay ka dun sa wheelbarrow ni Lord. Amen. Even if it is unknown, basta nasa kamay ka ng Diyos, safe ka. Hindi ka ilalaglag ni Lord. Pero maganda yung sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, we trust in the Lord, and even if He doesn't save us, we will not worship in your God. Magtitiwala pa rin ako sa Diyos kasi siya ang Diyos na buhay. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Hallelujah. So, trust Him. Sabihin mo sa katabi mo, trust Him. So, iwanan ko po sa inyo to. T, total dependence on God. T means trust. Trust sa trust. No, total dependence on God. Sabi niyo, total. When you say total, complete. Trust in the Lord with all your heart. True trust requires complete reliance on God, not partial commitment.
Kaya kung may nangako sa inyo for this year na tao, okay naman magpasalamat ka sa Diyos. Pero hindi sa kanila ang total dependence mo. Dapat sa Diyos pa rin. Kaya pag sinabi ng doktor, di ka na magkakaanak, ano ka, Diyos? Ang total dependence mo sa Diyos, siya ang nagbibigay ng buhay. Matanda nga, binigyan ng anak, ikaw pa kaya? Hello? Yun ngang dumaan na sa apoy eh. Buhay pa rin, hindi amoy usok. Sinamahan ni Lord. Ikaw pa kaya? Sabi, dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Hello? Kaya itong, di ba yung sa LA, meron yung nag-pray, Lord, i-spare our house. Talagang nanalangin sila. Sa Diyos sila nagtiwala. Hindi sa bumbero. Hindi doon sa eroplanong lumilipad na nagbibigay ng ulan. Kanino sila tumawag? Sa Diyos. Kaya alam nyo, sa lahat ng sa paligid, sunog eh, yung bahay lang nilang na-spare. Walang makakagawa nun na tao, Diyos lang. Kaya total dependence on God. God desires all of our hearts. Sabi nyo, all. Hindi yung portion, kundi all. Amen. Sabi sa Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Jeremiah 17 verse 7. Ano sabi? Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. So you surrender your plans to the Lord, desires and fears to Him. Amen. Kung may mga plano ka, may mga desire ka, may mga takot ka, isurrender mo kay Lord yan, and then, total dependence on Him. Parang isang bata, no, na pag sinabi, talon, naalala ko si Diyos, nilagay ni Pastor Alan sa mataas ng lugar. Sabi ni Pastor Alan, talon, tumalon naman si Diyos. No? Sinalon naman ni Pastor Alan. Ganun ang ating pagtitiwala sa Diyos, alam mo, sasaluhin ka ni Lord. Amen. Letter R, refuse to lean on yourself. Kahit gaano ka ka-experience sa buhay na to, kahit matanda ka na, si Abraham nga, 75 na eh. Mayaman pa, pwede siya mag-depend sa sarili, sa kayamanan niya, sa experience niya. Pero sa Diyos siya nagtiwala. He refused to lean on his own understanding. Lean not on your own understanding. Lalo na kung bata ka pa. No, you don't know everything. We don't know everything, whether we are old or young. Hindi tayo pwede magtiwala sa sarili nating wisdom. Hindi rin tayo pwede magtiwala sa sarili nating lakas. Lean not on your own understanding. Human understanding is limited and flawed. Hello. Pumapalpak talaga. May palpak. Si Lord lang talaga ang 100% sure. Complete. And God's wisdom is infinite. Trusting God means letting go of the need to always understand everything. Pag di natin naintindihan, wag na nating pilitin magtiwala sa Diyos. Wag na nating pilitin na maintindihan natin at magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Ano sabi sa Isaiah 55 verses 8 to 9? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. And James 1:5, if any of you lack wisdom, you should ask God. Amen? Now, who gives generously to all without finding fault. It will be given to him. Kung nagpalpak ka sa iyong desisyon, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng wisdom, humingi ka ng guidance, hindi ka niya susumbatan. Ayan, kasi palpak ka, ganitong gina. No, without finding fault nga eh. Amen? When you seek Him, you shall find Him. If you knock, the door shall be open. Amen. Parang, ito ang pagtitiwala parang sa GPS. Sino gumagamit ng GPS ngayon? Ako po madalas gumagamit. Kasi hindi naman talaga ako driver ng malalayong lugar. Di ba, Jeff? Lalo si Jeff, kasama ko. Minsan maingay si Jeff mag-drive eh. Hindi niya alam kung saan pupunta eh. Pero may Waze. Pero nagtitiwala kay Waze. Tama? Kung, sa direction. Same din. Si Lord, greater than GPS. Alam niya ang direction ng buhay mo. Hello? Trust Him. Trust God's leading. Let you understand His guidance.
Understand His guidance. Acknowledging God means seeking Him in prayer, decisions, and daily life. Amen. In all your ways, sabi, acknowledge Him and He will make your path straight. Acknowledging God means seeking Him in prayer, decisions, and daily life. When we submit to His guidance, He promises to lead us on the right path. Kaya kung may plano ka mag-asawa, manalangin ka kay Lord. Wag lang basta nakakita ka ng pogi. Oy, okay na to, Lord. Nakita ng maganda, oy, okay na mayaman, Lord. No? Or parang feeling mo, uy, uso tong business na to. Go ako dito. Ask for God's guidance. Amen. Hello? Ipanalangin mo muna, ipag-fasting mo muna. Humingi ka muna ng word kay Lord. Kasi i-guide ka niya. Ang sabi sa Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. You see, loving eye on you. Ang Diyos, hindi siya nagpaplano ng ikasasama mo. Kaya lumapit ka sa Diyos. Isaiah 30:21, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Amen. Minsan lang mas tigas ang ulo natin. No? Naalala ko po nung kami, na-scam kami ni Pastor Alan. Grabe, sa kapa. Di ba? Grabe. Kasi gusto mo easy money. No? Pero may conviction na ako na sabi ko, parang dito tatagal Kasi wala talagang tumatagal na easy money pero dahil uso, trending, uy, ang daming sige, go, go, go. Di go, 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 go. Di ba? Ayun. Nadali, 300,000. Di ba? Na-accumulate yun Gusto mo kasi na no? Madaling pera. Ginaguide na nga ni Lord, ayaw pang sumunod. Tama? Eto, isang palpak ko din yun, no? Sabi, nung patay na si Pastor Alan, may nag-alok pa. Nag-alok pa rin. Nag-go, go, go. Go pa rin, no? 75,000. No? Eto na. Sabi ko, Lord, kinausap ko si Lord, Lord, sorry. Sabi ko, Lord, sorry, ayoko na. Sabi ko, Lord, kung may itatanim ako, kung magkakapera ako, pagtataniman ako sa gawain mo. Simula nun, nag-promise na ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, ikaw magpo-provide. Hindi mo ako pababayaan. Hindi tao ang provider ko, ikaw. Hindi yung mga easy money na yan, Lord. Ikaw ang provider ko. Kaya, doon talaga ako nag-practice ng first fruit. No? I give to the church, I give to the man of God. And never si Lord nag-fail. 2023, natapos po namin yung kotse. Amen. Palakpakan natin si Lord. ata, kung di ako nagkamali, 2022, nakabili po tayo ng rights doon sa Muntindilaw. Ngayon po, Muntindilaw outreach na natin. And hopefully, this 2025, maging daughter church na. Sa pangunguna ni Pastora Lindsay at Pastor Travis. Amen? 2022 rin, Floodway. Nakabili rin ako rights doon. Sa guidance ni Ninang Lee. Tapos, yung wisdom na galing kay Lord, na hiniram ko sa bangko, pinambayad ko doon. Okay lang manghiram ng sa bangko, basta wag mong ibibili ng cellphone. Wag mong ibibili ng luho. Binayad ko doon. Yung upa doon, yun ang binabayad ko sa bangko. Walang lumabas sa akin. Wisdom. Amen? Kaya pag kay Lord tayo nagtanim, bibigyan ka ng wisdom. Kapag kaya kay Lord tayo nagtanim, sure yan. Amen. Simula nun. Last ko na yun, yung naskam ako. Sabi siguro, Pastor, di ka pa natuto.
Pero praise God, God never failed me. When I put my trust in Him, He never leave me nor forsake me. Amen? And letter S, submit to His discipline. Fear the Lord and shun evil. Reverence for God leads to turning away from sin and pursuing holiness. Kung kinokorek tayo ni Lord, nagkamali tayo, i-discipline talaga tayo ng Lord. Amen? Ako, diniscipline ako ni Lord. No, imagine mo, consequence yun, laking pera na nawala. Pero, pagtutuwid ni Lord tama? Dun sa pagtutuwid ni Lord, learn from it. Amen. No? Wag tayong mag-fall dun sa blaming other people. Kasi sa totoo lang tayo naman na nagde-decide. And pursue holiness. Pursue righteousness. Obedience brings spiritual, emotional, and physical well-being. At kung tayo ay nagkaroon ng submission kay Lord, no? Reverence, sabihin mo, fear of the Lord, mahalaga yon. When you have the fear of the Lord, no? You will not be comfortable in doing sins. Why? Because you revere God. You respect God's holiness. Yung alam mo yung nandun ka sa kasalanan, masarap nga ang kasalanan, pero hindi ka komportable. Alam mo na, may consequence to. Hello? Because God is holy. Kaya sabi ni David, siya mismo nagsabi, fear the Lord. Avoid sinning. Ano sabi sa Hebrews 12:10-11? God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Walang masarap na disiplina. Walang masarap na pagkokorek. Pero ito lang tandaan nyo, mga anak. Listen to this. Hindi man masarap ang disiplina, hindi man masarap ang correction, pero magpasalamat ka. Kasi merong tao na mahal ka at may lakas ng loob na magtuwid sa'yo. Dahil hindi ka maaayos kung walang magkokorek sa'yo. Kaya kung may consequence man, yung kasalanan na gawa mo, hindi yan kapantay nung kasalanan na dapat na nagawa natin. May mercy and grace si Lord. Kaya tayo dinidisiplin kasi ganito Ang isip ni Lord, babalik to. Hello? Maaayos to. Kaya pag ikaw kinokorek, dinidisiplin, magpasalamat ka. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa'yo. Salamat leader, salamat pastor, salamat kapatid. No, open rebuke is better than hidden love. Salamat, kinorek mo ako. Kung hindi, malamang nandun pa rin ako sa maling gawa. Amen. Sabi later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ang discipline pala ay training. At kapag ka nagpatuwid ka, may kapayapaan. Pag nasa kasalanan ka, wala ka naman talagang kapayapaan Masarap nga, masaya ka for the meantime, pero pagkatapos nun, takot ka. May takot, alam mo kasi may balik. Amen. Salamat na lang sa nagtutuwid sa atin. And sabi sa Job 28:28, the fear of the Lord, that is wisdom, so shun evil. Stop evil in doing evil, enjoying evil. Stop it. Amen. May wisdom talaga dyan sa pag-stop ng paggawa ng kasalanan. And last, trust Him with your resources. Magtiwala ka sa mga blessing na ibinibigay sa iyo ni Lord. Magtiwala ka sa provision ni Lord. Anong sabi sa verses 9-10? Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Trusting God includes honoring Him with our finances and resources. Katulad nga po, ako sa personal experience ko, I trust the Lord with my wealth. I have experienced, sabi ko, Lord, nung birthday ko po, ay 50 years old ako last year. Sabi ko, Lord, sa 50 years, hindi mo ako pinabayaan mula nung pinanganak ako hanggang nag-50 ako, buhay pa ako. Yung wala ako dati, meron ako. Yung dinidesire ko noon, ngayon nakuha ko.
Binigyan mo ako ng anak na 6. Binigyan mo ako ng asawang napakabait. Kahit kinuha mo na, pero pinaranas mo sa akin na meron akong asawa na mabait. Nagkaroon ako ng magulang. You know, I was very thankful for 50 years. Meron po akong savings sa bangko, 54,000. Sabi ko, Lord, I want to honor you. 50 years mo akong inalagaan. Yung 50 dun sa bangko, itatanim ko sa church. Sabi ko, hindi ako natatakot na ma-empty. Na-empty naman. Pagtingin ko nga, wala na palang 54, no? So, empty talaga yung savings ko, passbook. Sabi ko, hindi ako natatakot, Lord, na mag-zero balance. Dahil noon ngang simula, di mo naman ako pinabayaan ngayon pa. I challenge myself, and even I challenge my trust in God. Hallelujah. After nung 50 years, 50K na yung pala ay Isaac ng buhay ko. Umaakyat na pala yung provision ni Lord dun sa bundok. Pagdating ng birthday ko, 144 ang nag-iintay. Hallelujah. Kung yung 50, winidold ko, hindi makukumpleto yung 144. But you know, it's not about the money. Kahit may milyon ka pa, kung di ka naman din talaga nagbibigay kay Lord, hindi ka nagtitiwala kay Lord. What is 50K? What is 100K? No. It's not about the money. It's about your trust in the Lord. Kaya sinama ni David, honor the Lord with your wealth. Kasi hindi mo pwedeng sabing i-honor mo si Lord, pero dun sa wealth mo, ganun ka. No? Hello? Kaya nga yung tithes and offering, talagang tinuturo ni Lord yun Kasi bakit? Kung di ka mag-tithes and offering, wala kang tiwala kay Lord. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala kay Lord na siya ang provider. Amen. Anong sabi sa Malakay 3:10? Bring the whole tithe in the storehouse. Test me in this, says the Lord Almighty. If I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much. Sino gusto na so much? So much blessing that there will not be room enough to store it. Yung maranasan mong nag-uumapaw, napapanis ang pagkain sa rep. Ang dami mong sapatos, ang dami mong damit. Bakit? Hindi mo binili, binigay. Hallelujah. Yung rep namin ngayon, nabubulok yung mga watermelon dahil lumabaha ng watermelon. Grabe, ang tindi ni Lord. Sabi ko, Lord, ikaw lang makakagawa talaga nito. Kasi ano sabi niya? So much blessing. There will no room enough. Kaya mamimigay ka na lang. Kasi sobra-sobrang meron ka. Bakit inonor mo si Lord with your wealth? 2 Corinthians 9:7-8, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly under compulsion. Nagbibigay tayo hindi dahil by emotion. Nakita mo, uy, binless to. Uy, ito, pinagpala, nagkaroon ng bahay. By emotion, kaya ka nagbibigay. No, kaya tayo nagbibigay because we honor God. We honor Him with our wealth. We understand that our giving honors the Lord. Amen. Kaya kung ano man yung binibigay natin, hindi lang sa wealth, but also time, our treasure, and our talent. Tandaan po natin, gusto ko ito iwanan and i-emphasize. Never kang mag-isip na nalugi ka dahil naglingkod ka kay Lord. Never mong isipin na nalugi ka dahil nagbigay ka. Never. Alam ni Lord din yung attitude. Amen. He tests our hearts. Kaya nga sabi niya, for the 40 years, ginabayan ko kayo 40 years in the journey, in the wilderness. Why? To test your heart. And to make sure that you still obey Him, obey His commands. Kaya kung may dinadaanan ka ngayon, na parang, oy Lord, nagbigay naman ako. Lord, naglingkod naman ako sa'yo, Lord Lord, lagi na nga ako sa ministry, lagi ako dun sa prayer, bakit ganito? Hintay ka lang kay Lord. Tinetest niya pa puso mo. Kasi madali naman mag-pray. O sa umpisa, excited ka, no? Lahat, everybody is being blessed, ganyan. Na ano ka, under compulsion ka.
Pero paano pag dumating na ikaw ay tinetest ni Lord? Totoo kaya? Wait ka lang. Hayaan mo na ang puso mo established talaga, hindi sa blessing. Ang puso mo na-establish kay Lord. Amen? Kaya tayo, naglilingkod tayo, nagbibigay tayo hindi dahil pagpapalain tayo. Naglilingkod tayo kasi ino-honor natin si Lord. Amen. God will abundantly provide those who honor Him. Sabihin nyo nga, abundantly. He will honor those who honor Him. Ang sabi niya, I will honor those who honor me. Amen. Kaya sa buhay natin, ito ang ating pangarap. Ang goal natin, hindi yumaman. Ang pangarap natin, i-honor si Lord. Kasi, payayamanin ka ni Lord kung may honoring ka. Bakit? Alam niya, i-honor mo siya sa wealth mo eh. Bibigyan ka niya ng asawa. Bakit? Kasi i-honor mo siya sa pamagitan ng pamilya mo, ng anak mo. Hindi yung pag nag-asawa na wala kay Lord. Nag-asawa lang, wala na sa ministry. Nagkaanak lang, na wala na. Walang honoring doon. Pero pag establish ka, kahit anong ibigay ni Lord sa'yo, honoring ka pa rin. May pera ka, i-honor mo si Lord sa wealth mo. May asawa ka, i-honor mo si Lord sa relationship nyo. May anak ka, i-honor mo si Lord sa pamamagitan ng anak mo, lahat ng mga pamilya mo, dadalhin mo sa church, maglilingkod kayo. As for me and my house, we will serve the Lord. May negosyo ka, hindi ka mawawala sa church. Hindi ka mawawala ng Sunday, hindi may stop ang cell group. Bakit? I-honor mo si Lord sa business mo, kaya kahit anong meron ka, nagkatrabaho ka, i-honor mo si Lord sa trabaho mo. You are established, hindi sa blessing. Ang blessing added unto us na lang yan. Pero sabi, seek first the kingdom of God, and the kingdom of God is about honoring God. And all these things shall be added unto you. Kaya ikaw, hindi ka magagalaw. You are unstoppable. Amen. Kaya yung atin, we have an undivided loyalty to God. Kaya hindi, may blessing o wala, may pagsubok o wala. Tama. Kay Lord pa rin ako maglilingkod. It is immovable. Non-negotiable na yan. Yung paglilingkod natin kay Lord. Amen. Yung pagmamahal natin kay Lord, non-negotiable na yan. Given na yan, mahal tayo ni Lord. Pero kumusta yung pagmamahal natin kay Lord? Yung loyalty natin, undivided loyalty. Amen. Hallelujah. So, total dependence, refuse self-reliance, understand His guidance, submit to His discipline, trust Him with resources. Ito po ang tanong ko sa inyo, what areas in your life that your trust in God may be incomplete? Anong area sa buhay mo, kapatid, ang incomplete pa ang pagtitiwala? Ang pagtitiwala mo nasa sarili mo pa rin. Hello? Nasa sarili mo pa rin talino, nasa sarili mo pa rin skill, nasa sarili pa rin diskarte, nasa sarili mo pa rin laman ng passbook. Amen? Hallelujah. Renew your commitment to trust God. This 2025, there are a lot of things I believe in store for all of us, for His children. Alam niyo po, naniniwala ako pagpapalain tayo ni Lord ngayong 2025. But God wants to make sure that you are established in Him. Amen. Ang prayer ko, alam mo ang gusto ni Lord, yung 2025 nagsimula ka na, hi ka kay Lord, hanggang December 2025 katapusan, andong ka pa rin. Amen. Hindi tayo nabawasan, nadagdagan tayo. Amen. Hallelujah. Renew your commitment to God. Give your trust. Sino dito yung may mga challenge 2025, sinalubong ka na ng challenge? Trust in the Lord. Trust in the Lord. Alam mo yung challenge na yan? Isa lang gusto ni Lord patutunayan ko. Anak ko yan. Maglilingkod pa rin sa akin yan.
Parang kay Hope lang. Nakita mo yung anak ko na yon? Faithful yan. Mahal ako niyan. Sabi ng kaaway ng demonyo, kaya lang naman naglilingkod dyan sa'yo dahil sa blessing eh. Yun ang tingin ng demonyo eh. No? Kaya tayo naglilingkod kay Lord kasi may blessing. Sabihin mo, nagkakamali ka. Naglilingkod na kayo kay Lord, hindi dahil sa blessing. Naglilingkod ako kay Lord kasi siya ang Diyos. And I am grateful to God forever. As for me and my house, we will serve the Lord. That is a covenant to God. Amen. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Praise God. Trust Him. Trust the Lord. Kung katabi mo, asawa mo, may struggle kayo ngayon. Sinalubong kayo ng 2025. Hallelujah. Praise God. Kung yan ay discipline, that if that is a form of discipline, thank the Lord. Lord, salamat. Tinutuwid mo ko. Pero kung yan ay testing, Lord, salamat. Malaki tiwala mo sa akin. In everything, give thanks to the Lord. Amen. Pwede mo ba hawakan yung kamay ng asawa mo? Sabihin mo, patuloy tayo. Love. In sickness and in health. For richer or for richer. Doon naman talaga, di ba? We will serve the Lord. Amen. Hallelujah. Pwede pa tayo mag-worship kay Lord. Habang sige, hawakan mo lang yung kamay ng asawa mo. This is our covenant to God. Lord, may pangako ka sa amin ngayong 2025. May word ka sa akin. Kahit bumilang pa ng ilang taon yan, Lord, mag-iintay ako. Alam ko dadating. Hallelujah! Sino naniniwala? Ilang taon ka nang nag-iintay. Pero, Lord, 5 taon na. Pero sabihin mo kay Lord, Lord, magtitiwala pa rin ako sa'yo. Dahil alam ko, dadating. Kasi nangako ka. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Let's worship the Lord. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Come on, let us magnify the Lord sa life po natin. Hallelujah. We magnify Him because we trust Him. Magnify Him in the middle of your challenges. Oh Lord, forgive me, and I have responded to them instead of your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Yes, Lord. Hallelujah. Oh Lord, be magnified. Come on, church. Be magnified, oh Lord. Yes. You are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Come on, church. Hallelujah. Lift up the name of Jesus. Praise His name. Yes, Lord. This is our weapon, Lord God.
to praise your name at all times. We believe in you. We trust in your name, God. You never fail. My eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Hallelujah, hallelujah. Sige po, lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, itaas po natin ang ating mga kamay. And let us pray. Heavenly Father, I come before you with a heart that longs to trust you more. You are my creator. You are my healer. You are my provider. You are my sustainer. And I know your plans for me are perfect and good. Teach me, Lord, to lean not on my own understanding, but to trust you with all my heart in every situation. When fear and doubt creep in, remind me of your promises that you will never leave me nor forsake me. When my path seems unclear, help me to acknowledge you and trust that you will make my way straight. Give me the courage to surrender my plans to you, knowing that your ways are higher than mine. Help me to walk in humility, to stop pride, to rest in your wisdom and guidance. Lord, I place my life, my family, my work, and all that I have into your hands. Strengthen my faith and fill my heart with peace, knowing that you are in control. Even in the storms of life, I choose to trust you. For you are my refuge and my strength. Thank you, Father, for your unfailing love and faithfulness. May my life be a reflection of my trust in you. And may I bring you glory in all I do. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.